Siyempre yung sa paglalaro, defense and offense. Kailangan, and on and off the court. Niyanig ni John Amores ang buong Pilipinas pagkatapos nito madawit sa isa na namang kaguluhan. Noong Miyerkules ng gabi kumalat ang CCTV na namaril si Amores kasama ang kanyang kapatid sa motor sa social media. Unti-unti ring lumabas ang iba pang video kung saan nakitang nag-ugat ang pagbabaril sa isang pustahan sa laro. Sumuko rin sa pulis si Amores at hanggang ngayon hindi pa rin nilalahad bakit niya ginawa ito. Sa social media maraming nagsasabing tapos na ang basketball career ni Amores at sa kulungan na lang maglalaro ang player ng Northport Batang Pier. Pero ano nga ba ang hinaharap ni Amores? Sa videong ito, sa aming pagtatanong sa ilang eksperto, ipapakita namin sa inyo ano ba ang magiging kinabukasan ni Amores at pwede pa kaya siya makalaro. Paalala lang, ang mga multa o penalty na makikita nyo, mangyayari lang yan kung guilty ang hatol kay Amores. Huwag na nating paikutin pa. Simulan natin dito. Makakasuhan ng attempted homicide. Ito ang pinaka-obvious sa lahat. Nagsabi na nga nanay ng kanyang binarel, hindi niya daw uurungan si Amores at magsasampa ng kaso. Magkakaroon nga ng court hearing si Amores sa December 4 at dun titignan ang mga ebidensya. May mga tangang nag-comment sa social media na sana nabaril na lang o napatay kasi makukulong din naman si Amores. Pero kung mangyari man ito, hindi lang frustrated murder ang ikakaso kay Amores, kundi ma-upgrade ito sa consummated murder. Reclusion perpetua ang penalty kung saan 20 to 40 years ang kulong. Pangalawa, permit to carry. Dahil nga sumuko na si Amores, kaagad inalam ng kapulisan kung may lisensya ang baril. Sa ngayon, wala namang sinabing illegal o assume na lang natin na may lisensya ito. Pero kung illegal nga, isa pang reclusion perpetua ang haharapin ni Amores. Ang penalty sa permit to carry violation ay prison correctional. Makakadagdag ito ng 4 to 6 years na kulong kay Amores. Pangatlo, ban sa PBA. Sa ngayon naka-standby ang PBA sa magiging hatol kung guilty si Amores. Pero pag napatunayan, magpupulong ang mga PBA governors para sila naman ang magkaisa kung ano nararapat gawin. Of course, ang pinaka-harsh na pwedeng gawin ng PBA, bigyan si Amores ng ban. Ang huling-huli, matatanggalan ng lisensya ng Games and Amusement Board. Lahat ng PBA player bago makalaro, bibigyan ito ng lisensya ng GAB. Sa lisensyang yan, may limitasyon ang pagdala neto at isa dyan ang pagiging professional sa loob at labas ng basketball court. Ang pinaka-example dito nung nakipag-away si Calvin Abueva kay Terrence Jones. Pero tulad ni Abueva, sabihin nating nakatulan si Amores na wala siyang kasalanan sa pagbaril, kailangan din neto dumaan sa seminar tulad ng Code of Conduct at Ethical Standards ng professional athletes at mga ilang mandatory drug tests. So hayan ang apat na pwedeng mangyari kay Amores sa mga susunod na linggo at buwan pagkatapos mamaril sa Laguna. Tingin nyo, malulusotan ba ni Amores itong sitwasyon na ito? Comment nyo sa baba ang inyong mga sagot at baka pwede nating gawing video yan sa susunod. Highlight natin ang mga kasagutan nyo. Pero ganun ba kaswerte si Amores na kaya niyang lusutan ito? Pero kayo, kamusta ang swerte nyo? Kung tingin nyo namang maswerte kayo, subukan natin ang sponsor ng ating video na BetSo88. Pwede magdoble ang inyong unang cash deposit at madali lang ito gamitin at laruin. Legit at madaling mag-cash in at mag-cash out gamit ang GCash or Paymaya. Kaya subukan nyo na ang swerte nyo dito sa BetSo88. Kung nakarating na kayo sa portion ng video na ito, maraming salamat. Subscribe kayo para sa iba pang video at pwede nyo rin panoorin sa CCTV ang contributed videos ng nangyari kay Amores sa mga links sa screen ninyo.